sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Good evening to all of you. Sa atin pong mga online viewers, magandang gabi po sa ating lahat.
Sa mga taga Bisaya, maayong hapon, maayong gabi sa inyong tanan. I am grateful to God for this opportunity na tayo po ay muli ay makapag-share ng salita ng Diyos sa gabing ito. No? Sa part ko, talagang kailangan ko ng maraming araw to prepare the words of God dahil tayo po ay may work. Kaya nga it is a great testimony for me na meron akong opportunity na ma-share yung salita ng Diyos para sa ating lahat. But before I start, let me share a story. Ang story na to ay walang reference, no? Hindi ko alam kung nasa internet pa ito or sa book, narinig ko lang siya. So it is the story about the battle between the small fish and the big fish in the fish kingdom. So ang lugar na to, ang kaharian nito ay may nagaharing malaking isda. So pagka dumating tong isdang to, lahat ng mga maliliit na isda ay nagtatago, no? Kung kanya-kanya silang takbo, may mga trauma na sila, no? Takot na sila na any moment pwede po silang makain ng malaking isda. Kaya pinag-iisipan nilang mabuti, no? Sa mga maliliit na isda kung paano nila matalo or paano yung sila makasurvive sa kanilang kaharian kasi paunti na lang yung maliliit na isda. Kasi isang nga lang ng malaking isda, ang dami agad na nakakaing maliliit na isda. So sa grupo ng maliit na isda, merong tumayong leader. So nag-meeting sila. Sabi ng leader, kailangan nilang magtulungan, no? Kailangan nilang gumawa ng paraan para makasurvive. At mayroon pa ring maliliit na isda sa mga susunod na henerasyon. Kaya pinagpaplanuhan nilang mabuti kung paano nila matalo yung isda. So may iba doon na hindi nila alam na paano nila matalo yung malaking isda. So yung iba naman, malaking question sa kanila no na, kaya ba natin to? Kasi ang liliit natin. So pinagpaplanuhang mabuti nila kung paano nila matalo yung malaking isda. So sabi ng leader, how about if we are going to create a big fish bigger than that fish? So sa pamagitan natin, magpo-form tayo ng malaking isda. So medyo sa isip ng iba, mahirap. Paano ka mag-function bilang part ng malaking isda? Kasi maraming parts ng isda merong mata, merong kaliskis, no? Merong buntot. So merong basta iba't ibang klase, no? May bibig. So bawat isa sa kanila binibigyan ng assignment, no, ng leader. So ikaw kayong grupong ito, kayo yung palikpik. So mag-practice kayo na gumalaw bilang palikpik. So yun, ang buntot, mag-practice gumalaw bilang buntot. So and other parts of the fish. So araw-araw habang hindi pa bumabalik yung malaking isda, araw-araw nilang pinapractice yung bawat parts nila hanggang nagiging perfect na yung galaw nila. And isang araw, bumalik yung malaking isda. At sa laking gulat ng malaking isda, mas may malaki pa sa kanya. So biglang napaisip siya, tutuloy pa ba ako nito? May mas malaking isda kaysa sa akin. So habang palapit siya, pausog naman yung, pa-forward naman yung malaking isda na nakikita niya. Sabi ng leader, sabay tayo. Move forward. So, synchronize po silang na move forward. So, biglang natakot na talaga yung malaking isda. Totoo nga na may malaking isda. So, sabi niya, palikpik. Sabi ng leader, palikpik, gumalaw ka.
So sabay-sabay naman gumalaw yung palikpik. Buntot, gumalaw ka, sabay-sabay naman gumalaw yung buntot. And other parts of the fish hanggang sinabi niya, okay, langoy lahat papunta sa kanya. And you know what? Nung ginawa nila yon, lumayas yung malaking isda at never na po siyang bumalik doon sa kaharian ng maliliit na isda. So yung kwento natin ay medyo pambata pero meron tayong lesson na makikita doon. No? Yung attitude ng small fish makikita natin dito. Unang-una, good listener. Nakikinig sila sa instruction ng leader nila. Kung tutuusin, yung leader nila is maliit din na isda. Pero nakikinig sila. And number 2, willingness to learn. Ang hirap kayang magiging buntot. Ang hirap kayang magiging palikpik. Pero pinapractice nila kasi gawa may goal sila na manalo. And adaptable. Kaya nilang aralin kung ano yung magiging characteristic nila or character nila bilang part of the fish. Submissive. Kahit kasing liit lang din naman nila yung leader, sumunod po sila. Nagpasako po sila. Courageous. Matapang. Meron silang lakas ng loob para lumaban despite of their situation na maliliit lang po sila na isda. Gusto nilang mabuhay Gusto nilang manalo sa battle niya yan. Very cooperative. Determinado sila na manalo. Kaya nga synchronized yung galaw nila na hindi man lang nagdududa yung malaking isda na sila ay coming from the small fishes. And meron silang endurance. Nagtiis po sila. Just imagine how many days na sila po ay nagtitraining. Perhaps yung iba doon, pagod na. Just imagine na tayo yon. Sa daming training na ginagawa, nagtiis po sila hanggang dulo, hanggang sila po ay manalo. Napakaganda ng kwentong ito. So marami tayong makikitang pwedeng lesson para sa part po natin. Pero bago tayo magpatuloy, mag-pray po muna tayo. Father God in heaven, we praise and worship your holy name, Lord, for you are great and amazing God. Indeed, Lord God, you are faithful to us despite of our unfaithfulness. Forgive us, Lord, for those unrighteousness that we have done, the things that is not pleasing to you, Lord God. Forgive us, Lord God. Cleanse us and make us deserving of your love for us. Lord, as we're going to hear your words, Lord God, enlighten our minds, open our hearts, Lord God. Give us wisdom and understanding, Lord, that we can learn more things about you and about your words at this moment, God. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpapatuloy, if you have Bible at home, kindly open the book of 1 Peter 4:12 to 13. Beloved friends, if life gets extremely difficult with many tests, don't be bewildered as though something strange were overwhelming you. Instead, sabi dyan sa 13, instead, continue to rejoice, for you, in a measure, have shared in the sufferings of the Anointed One, so that you can share in the revelation of His glory and celebrate with even greater gladness. Wala pong excuse sa mga battles in life, no? Wala pong exempted. Everyone will going to experience or na-experience na po natin yung iba't ibang klaseng test sa ating mga buhay.
And these words, no, sabi dito, encourage us to continue to rejoice. Pero parang pag-iisipin mo, ang hirap naman na mag-rejoice ka, na nasa gitna ka ng pain, no, nasa gitna ka ng heartaches and failures, disappointments. Pero ito po yung sinabi sa atin ng Panginoon. Nagkakaroon lang tayo ng hindrances because of the way we treat the words of God to our lives, or the way we treat God. So nasa attitude po natin. Our attitude guards the things that we are going to do. Yung attitude po natin, no? So meron akong nababasang quotes on attitude. Siguro yung iba sa inyo ay familiar. Attitude is the reflection of our true selves. Kasi magre-reflect siya nung makikita kung ano po yung laman ng ating puso, ng atin pong pangloob. So its roots are inward, but its fruit is outward. Maihayag po, wala tayong maitago. Once we're going to act, once that we are going to speak, makikita po kung ano po yung attitude na meron po tayo. It is more honest and more consistent than our words. Yan nga, actions speak louder than words. No? It is a future outlook based on the past experiences. Kaya nga, minsan may nagsasabi sa atin na na-judge na tayo. Na-judge na tayo dahil sa past po natin. The way we deal with other people, the way we treat other people from the past, pwede na po siyang maging kwento sa ating in the future. It draws people to us or repels them. So, depende yan sa attitude natin. Kung ang attitude natin ay maganda, palapit sa atin yung mga tao. Kung negative naman, lalayo po sa atin yung mga yan. It is never content until it is expressed. Yung attitude natin, hindi natin mapipigilan. It is the speaker of our present. And it is the prophet of our future. So ito yung mga nabasa ko. Ilang quotes na nabasa ko on attitude. As a Christian, what attitudes must we develop that we can triumph through trials? Magiging victorious po tayo sa pamamagitan ng atin pong mga battles in life. So, first is, we must develop a consuming concern for the gospel of the Lord Jesus Christ. Dito makikita natin yung eagerness natin, no? Eagerness to learn of God's Word. Going back to the story that I have shared a while ago, yung mga maliliit na isda, kaya nila nagawa yun kasi they are listening. They are eager to learn na kahit pa mahirap pala sa kanila, nag-struggle sila. No? Perhaps they experience pain during the training, pero andun yung eagerness nila na magtagumpay, no? Maging victorious po sila sa laban po nila. So in John 6:27, Jesus tells the crowd, "Do not work for foods that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on him God the Father has placed his seal of approval." So the words of God is our spiritual food. Normally bilang tao, ramdam agad natin kung gutom tayo, no? Tumutunog na agad yung tiyan natin kapag tayo ay hindi nakakain ng tanghalian or almusal. Pag may na-skip tayo na meals, ramdam agad natin na gutom tayo. How about yung ating spiritual life? Maramdaman din kaya natin na
gutom yan. So, ito po kasing buhay natin, itong flesh natin, whether we like it or not, ay para to siyang pagkain na napapanis. No, napapanis. So, itong buhay na to will end, whether we like it or not. Kaya, dito tayo sa sinasabi sa John 6:27, no? But for food that endures to eternal life. Yung food daw na pang eternal life. So, this is the words of God. Each of us should evaluate ourselves or our lives today by Jesus' words or by the words of God, no? What you are investing, what are you investing your time, your money, your life, no? So, normally, yun yung mga ginagawa natin. And wala naman pong mali doon. Personally, yun po yung ginagawa ko, no, sa pag-i-invest para pagdating ng araw, pag kukunin na ako ni Lord, meron akong maiiwan para sa meron kami maiiwan, mag-asawa para sa aming mga anak. No. Yung investment na gano'n. Wala naman pong mali. Magiging mali lang po yan kapag yung buong buhay mo, yung focus mo, andoon lang, at nakalimutan mo na yung pang-eternal na investment. Mamili tayo, no? Things that will last forever, or itong temporal life, temporal or eternal. Yung buhay natin will last. Talagang matatapos yan. Yung mga trabaho natin, at the end of the day, matatapos po yan. No? Kagaya sa mga nag-office, 8 to 5, 5 o'clock, uwi ka na, tapos na yung work mo. No? At hindi yan matitigil. Araw-araw papasok ka. At matatapos din yan at the end of the day. Ayan lang po yung routine niya, no? Yung trabaho natin, yung buhay natin. Marami na pong buhay na nawala. Kasi yun na po yung last nila. Yun na po yung hangganan. And we don't know when will be our time. No? When will be our time? Naiiwan po tong mundong ito. Yung lahat ng na-invest natin, yung lahat ng ginawa natin, no? Yung pinaghihirapan natin, para sa sarili natin, para sa pamilya natin, matatapos po yan. So, this word encourage us that let us nourish our spiritual life through the words of God. And this will last for eternity. Ayun po yung i-work out natin na mas malusog po ang atin pong spiritual. And the next point po, what attitude, sa question nito, what attitude must we develop so we can be victorious through our trials? Number 2, we must develop a commitment to spiritual growth in our lives through every circumstances. Sabi dyan sa Santiago, chapter 1, verses 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, bawat pagsubok na ating nalampasan, mas nagiging matatag, no, ang ating pananampalataya. Nag-grow tayo spiritually. Dahil we personally witnessed God's wonderful works. Ikaw yung mismo Ikaw yung mismo yung naka-encounter kung paano ka nagtagumpay doon sa situation na sobrang nahihirapan ka. Na feeling mo, katapusan na yun ng mundo mo. Na feeling mo, gi-give up ka na feeling mo, pagod ka na. No? Then, ma-realize mo
tapos na pala yun. Parang imposible para sa'yo, pero tapos na pala yun. Yung pagsubok na yun. Napagtagumpayan mo na pala yun. So that is how amazing the works of God, na magugulat ka na lang na, akalain mo na kaya ko yun? Akalain mo na pagtagumpayan ko yun? And this will make us grow spiritually kasi yung panampalataya natin sa Panginoon ay tayo mismo yung naka-experience. Yung goodness, yung power ng Panginoon, tayo mismo yung naka-witness. So in our second point na sinabi doon kanina, no, we must develop a commitment to spiritual growth. So dapat committed po tayo. Hindi tayo yung parang kabute na pasulpot-sulpot lang sa atin pong ginagawa papunta sa Panginoon. And to nurture this commitment, we need to have unang-una consistent prayer. Ito po, isa po to sa napakalaking impact sa atin kapag meron po tayong consistent communication with the Lord. No? Ito yung mag-create sa atin ng intimate relationship para po yung LDR. Personally, na-experience ko yan, yung LDR. Na kahit magkalayo kami, feeling ko ang lapit-lapit lang namin because of the communication. Laging nag-video call, laging nag-uusap, laging nagpaplano, kahit sa chat, kahit sa video call, kahit sa voice call, pinag-uusapan lahat, no? Before I decide on certain matters about our life, nababanggit ko na, napag-usapan na. So, nakapag-create tayo ng close relationship. Same with the Lord. If we have consistent prayer, meron tayong ways, no, na ma-express natin yung feelings natin. Lord, bakit ganito? Parang nahirapan ako. Lord, bigyan mo ako ng ganito. I need your wisdom. I need your power. I need your strength. No? Andun yung communication natin sa Panginoon. So makikita natin yung word na commitment kapag consistent po yun. Hindi lang po yung time na in-need ka lang, kaya ka lumapit sa Kanya. In every situation. Ikaw man ay masaya, Lord, thank you. Ikaw man ay malungkot, Lord, comfort me. Ikaw may problema, Lord, help me. Lahat ng sitwasyon. Hindi po tayo pasulpot-sulpot lang. Consistent. And the next one is we should study and reflect the words of God. That will guide us. No? God will not here physically, no, to talk to us about matters na kailangan po nating pag-usapan through His words. Kaya magbasa po tayo. Minsan, mali-mali po yung decision natin because it is coming from different people. And you know what? Magkakaiba po yung experiences ng bawat isa na napakinggan mo. And their action towards their situation, iba po yung action nila kasi depende po yun sa sitwasyon. And kung narinig mo yun coming from them, iba po yung effect sa situation mo. Kaya instead na matulungan ka, lalong gumulo yung mundo mo. Lalo kang nahirapan. But you know, if it is coming from the words of God, ang sarap ng feelings. Hindi tayo ma-misguided. Engaging with spiritual words such as Bible can provide wisdom and direction. Ito po yung tamang direksyon, yung salita ng Diyos. Reflecting on these teachings help us align our lives with spiritual principles. Lagi po tayong magbabasa ng salita ng Diyos. And third, we should have this commitment to the community and fellowship. Hindi po tayo mag-isa lang, no? Pag okay na, ginawa mo naman ang mabuti para sa sarili mo, okay na to sa Panginoon. Look around you. No? Tingnan niyo po, let us connect to other people. Especially for those
having the same spiritual goals with you. We can work with them. Now, every morning, meron akong mga kagrupo sa aming mga warrior moms. Sila po sa inyo, mga warrior moms. Every morning, 5 o'clock, meron kaming devotion. Time, online. And doon sa amin pong ginagawa, nalilift up namin yung bawat isa. So sometimes, yung isa ay may pinagdadaanan. And sometimes, yung isa sobrang masaya because of the works of God. So nagtitestimony. So nagkaroon ng sharing and sabay-sabay po kaming na-strengthen spiritually. Malaking bagay po yun. No, malaking bagay po yun to have fellowship, yung pag-church, yung pagtatap lang ng mga kapatid mo sa church sa likod mo, may comfort, no? Nagkakaroon ka ng lakas. Kasi you can feel that there is somebody cares for you. And yun yung isa sa mag-urge sa atin to grow spiritually. Kasi may excite ka na eh. Kagaya namin, nagkikentuhan kami sa Warrior Moms. Excited na silang gumising tuwing umaga. And kasi natatakot silang malate. Kasi 1 hour, ano lang po yun. 1 hour, almost 1 hour, or 30 minutes to 45 minutes, ganun po yun. And pag na-miss lang po nila yung salita ng Diyos, hinayang na sila. Kaya ginagawa nila, 4:30 pa lang, gising na. So pagka-open ko doon sa Google Meet namin, andun na sila. And nakakatuwa that they are excited to hear the words of God. And nakakatulong yun para mag-grow spiritually. And service to others. How you treat other people. No? Paano ba natin sila kinakausap kapag sila po ay may mga pinagdadaanan? So when we say service, it's not only talking about financial. So, marami tayong pwedeng gawin para sa kanila. Using our gifts to serve our community reflects God's love and help us grow spiritually. Why? Kasi if we help or extend our help to other people, makikita mo po yung reaction niya papunta sa atin. They will glorify the Lord our God. Kasi nagiging instrumento tayo. And if somebody are inspired in our life, magiging na po tayo magiging tawag dito, mindful na po tayo sa atin pong mga ginagawa na hindi na tayo magkamali. That's why we keep on learning through the words of God kasi may mga tao ka na-inspire and perhaps they are looking at you. Kaya mo ba yung matiis na naligtas siya, nakakilala siya ng Diyos dahil sa'yo, at ikaw din po yung makapagbigay ng discouragement sa Kanya para umalis, para hindi na maglingkod sa Diyos or hindi na magpuri sa Panginoon dahil ikaw mismo yung nakakagawa ng hindi maganda sa Kanya. So, ma-inspire, ma-motivate ka din to learn more about the words of God. And hindi mo lang napapansin, you are growing spiritually. Living by the Spirit. No? Let us always be being open to the guidance of the Holy Spirit. No? That it can transform our lives through the guidance of the Holy Spirit. There are attitude that we have that feeling natin it is hard for us to change. No? Parang ang hirap kasi nagiging part na to ng buhay ko Since maliit pa ako, ganito na ako It's hard for me to change. But because of the guidance of the Holy Spirit, magugulat ka na lang, you are transformed. You are transformed. And that transformation will be seen by the eyes of the people around you. And that will make them glorify your God. And the last one, intentional growth. Talaga pong mag-i-effort po tayo dito.
kailangan po nating gumawa ng paraan. Kagaya po ng kwento kanina, no? Yung growth po nila, they become a big fish. So, hindi po siya magic lang. Lahat po sila ay may intention to form a big fish, kaya nag-i-effort po lahat. Kaya tayo, if we have this intention to grow spiritually, or to have an spiritual growth, meron po tayong effort. No? We should give time. We should exert effort. Sabi to, spiritual growth requires deliberate effort. It starts with a decision to grow. Decision mo po yan. Decision natin yan. And involves making consistent efforts to deepen our faith and understanding. So, magbigay po tayo ng time. No? Magpakapagod po tayo para sa ating spiritual growth. Kung tayo po ay nagkaka-income araw-araw, pinagpaguran po natin yan. No? Yung income natin ay isusustain natin sa pangailangan ng ating pong pamilya. Pinagpapaguran po natin yan. Whatever kind of work you have, pinagpapaguran mo po yan. Hindi po siya basta na bigay na lang sa'yo yung pera, wala kang kapagod-pagod, wala kang ginawa. Hindi po work ang tawag dyan. So, ito po, yung spiritual growth, intentional po yan. Gagawin natin yung kaya nating gawin in order for us to grow. And the third one, we must develop confidence in God. Yun po yung i-develop natin. Kanina, sa kwento natin, yung small fish, alam naman nila yung leader nila, maliit. Kasi small nga po sila, kingdom of the small fish. Pero, na-develop sa kanila yung pagtitiwala na matatalo nila yung malaking isda, na magtatagumpay sila sa kanilang laban. Kahit yung kanilang leader maliit, at sila din po ay maliliit. So tayo din po, sabi dyan sa Jeremiah 32, verse 17, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you. So doon pa lang, no, kung kaya nga gawin ni Lord ang langit at ang lupa, how much more dito sa ating mga maliliit na problema. Sometimes, dahil nakatutok tayo sa maliit na problema natin, sa maliit na battles natin, akala natin ikakamatay na natin yon. And one day, ma-realize natin, ang liit, ang babaw lang pala yun, muntik pa akong mag-suicide. Yung mga bata ngayon, nakakalungkot. No? Nakakalungkot panoorin sa Facebook, na parang ang dali nilang gawin yon. Kasi nga, meron silang tinatawag na problema. Pero pag sila ay nandito na sa sitwasyon natin, yung problema na lang, yung problema nila ngayon, tatawanan na lang nila. Diba? So, ganun din po sa atin. Sometimes, akala natin napakalaking problema na to at hindi natin kaya. Kung kaya ni Lord na gumawa ng langit at lupa, at kung kaya ni Lord na gawin yung mga buhay natin, kaya po niyang gawin yung mga problema po natin. Yung mga laban natin sa buhay, kaya po ng Panginoon na pagtagumpayin po tayo. In 2 Chronicles 16:9, sabi niyan, For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. So, ang tanong, yung atin po bang puso ay para lang talaga yan sa Panginoon? Binigay na po ba talaga natin yan sa Panginoon? Yung ating pong Panginoon ay, yung mata ng ating Panginoon ay mas matindi pa sa CCTV. Kasi yung CCTV, isang limited lang po yung kaya niyang makapture, yung coverage niya. Yung Panginoon, kahit saan ka magtago, kitang-kita ka ng Panginoon, hayag na hayag sa Panginoon lahat ng ating ginagawa, including our heart. So, let's have self-check, no? Check natin, si Lord ba talaga yung nandito sa puso ko as of this moment? Kasi yun sinasabi ng Panginoon niya. For those whose heart is completely His.
So, mag-heart check po tayo. Kung meron pa po siyang kulang, kung meron pa po siyang nakahati, no? To develop our confidence in God, know God and His promises to us. So, saan natin malalaman yan, no? God promises us eternal life and salvation. If you follow His word, sabi dyan sa Philippians 3:8-10, instructs us that we may gain Christ and be found in Him. Your self-worth will grow as you grow and come to learn more of Christ. Ano po tayo? Magiging uhaw po tayo na alamin, ano pa ba yung mga promises ni Lord sa ating mga buhay, sa atin, para yung confidence natin sa Kanya mas lalong ma-develop. Kasi pag isa-isahin natin yon, mapapawaw ka na lang. Amazing. Know that God is on your side. Nasa tabi lang po ang Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Gaano man kahirap yung problema mo ngayon, anumang klaseng sitwasyon meron ka ngayon, God is on your side. God didn't create us and give us redemption without the ability to carry out works on earth. So, God will not give us situation or problems na hindi po natin kaya. God promises the Holy Spirit that the Holy Spirit lives within us and will be our advocate. So the scriptures also promise that God will help us walk in victory as we share the gospel and the word of God. So wag tayong mahiyang mag-share the goodness of the Lord, that God is in your side, at hindi mo yan ma-share hanggat ikaw mismo ay hindi mo na-experience. Mahirap mag-share ng isang bagay kung ikaw mismo hindi mo siya ma-experience. Mababaw lang yung kwento mo. Pero pag ikaw personally, you have experienced the presence of God, natural pong lumalabas sa bibig mo. Nakikita po yung excitement sa mata mo and the way you talk. Makikita po yan. There's power in this simple message of hope. So, dahil dito sa knowing that God is on our side, nandyan po ang Panginoon sa tabi mo. Saan ka man ngayon, marami pong nanonood sa atin, no? Iba't ibang lugar, saan ka man ngayon, at anuman po yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, damhin mo yung presensya ng Panginoon. Close your eyes and feel the presence of God. Nandyan po ang Panginoon. And the next, practice positive thinking. Practice positive thinking in your daily life. Use Bible verses that lift your spirit. Andiyan po yung salita ng Diyos. Libre po yung Bible. So, yung Bible po natin sa bahay, no? Kung hindi natin buklatin natin. Ang dami po ng ngayon, mga resources, pwede po sa atin pong mga cellphone. Mag-download po tayo ng Bible dyan. So, you can read kahit saan ka, sa office, kung saang work ka, kung saang lugar ka, pwede kang magbasa to uplift your spirit. Wala kang makakausap. Busy yung friends mo. Busy yung pastor. Busy yung leaders. Ang bigat na naramdaman mo. Hirap na hirap ka na. There is the words of God, no? Para yung pag-iisip mo, positive. Kasi kung walang salita ng Diyos, kung ano-ano po yung pumapasok sa isip mo, hanggang magulat ka na lang, mali na yung decision mo. At yung decision mo, lalong nagpapahirap sa'yo. Sabi dyan sa Philippians 4:13, it is a positive words of God, no? I can do all things through Christ who strengthens me. So kung ano man yung mga hirap na meron ka ngayon, maniwala ka. You can do it because God is with you. Next, be patient and kind with yourself. Huwag ikaw mismo yung nambubuli sa sarili mo. That is a gift from God. Your life is a gift from God. Sometimes,
Tayo mismo yung nangda-down sa sarili natin. Tayo mismo nagsasalita ng mga harsh words sa sarili natin. No, tayo mismo yung naninira sa sarili natin. Itong katawan natin, hindi po to binigay ni Lord para ganun po yung gagawin natin. The purpose of this body is to glorify God. And if you are going to treat yourself, no, nang hindi maganda, parang sinira mo na rin yung binigay sa'yo ni Lord. Be patient and kind and avoid judging yourself too harshly. Ihina ko. Hindi ko naman to kaya. Hindi ko na itong gagawin. Dito naman yung tingin ng iba sa akin. Siguro ganito nga ako. Understand that you'll make mistakes. All of us will make mistakes. All of us, ang dami na pong mga mali. Personally, ang dami ko ng mali. And from those mistakes, ang dami ko ding natutunan. Ang dami ko ding lessons na ikukorek ko yung sarili ko. Tao lang po tayo, no? Ask God for help if necessary talaga. Lord, hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko. Bakit ganito ako kahina? Bakit hindi ko maintindihan? Lalo sa mga estudyante, no? Bakit hindi ko maintindihan tong subject na to? Bakit? Kasi ang estudyante, pag hindi nila maintindihan, magsasalita sila ng negative sa sarili nila, tinatawag nila ng, alam nyo na kung anong tinatawag nila sa sarili nila. Kasi ganito ako ganyan ako So, sinisiraan mo, binibigyan mo harsh words, yung creation ni Lord, yung buhay mo. Sabi dyan sa Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Now, they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ayan po yung salita ng Diyos para sa atin. Kapag tayo pa ay umaasa sa Panginoon. Kaya nga, tingnan mo yung sarili mo ngayon, mahalin mo yan. Isang buhay lang po yan. Kasi pagka minahal mo yung sarili mo yan, that will be an instrument to love other people. No, maging instrumento yan to bless other people. Maging instrumento yung katawan mo yan to inspire people and to motivate people. Ayan po yung magiging position mo dito sa mundo. Posisyon natin dito sa mundo. Stop comparing yourself to others or with others. Magkakaiba po yung binigay sa atin ni Lord. Hindi nga tayo magkakamukha Kahit yung twins, meron silang difference. Hindi po perfect yung talagang yung pagkakamukha nila. So, wag nating i-compare kung ano yung kaya niya at anong kaya mo. Kasi bawat isa sa atin may gift na binigay sa atin. We do not dare, sabi dyan sa 2 Corinthians 10:12, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. So we are not wise if we are going to compare ourselves. Kaya nangihina ka Kasi, bakit siya merong ganun, ako wala? Sometimes yung iba, para lang magiging kagaya ng iba, hinahabol. Si kapitbahay, may gamit, bumili ng bagong gamit. Ikaw, iba yung source of income mo, and hindi ganon. So, ang ginagawa mo, siya, nag-add to cart ka din, nakagaya nun. Pagdating ng bill, sumakit na yung ulo mo, kung ano yung gagawin mo. Napagod ka na sa kaisip kung anong gawin mo. Pero kung tutuusin, ikaw po yung gumawa ng kapaguran ng pag-iisip mo. The fact that you have decided na gayahin yung kapitbahay mo. So, appreciate what God has given to you, or what you have right now. Dahil, ayan po ang blessing ni Lord sa'yo. So, magkakaiba po tayo. Learn how to develop motivation. So, motivated people live courageously and confidently and without fear of failure. Pwede po tayong magkamali na ilang beses pa, no, mag-fail ng ilang beses pa. Hindi po tayo matakot doon. No? Mas lalo tayong ma-motivate na magpatuloy, na iayos, na i-correct. And lastly,
we can develop an endurance. Sa kwento natin kanina, going back to our story, nagtiis po silang lahat. Imagine how many days yon for sure. Hindi po kaya ng one day lang po to form a big fish and to act a certain character na nandoon ka sa part ng katawan ng fish. Like, ikaw yung buntot, ikaw yung palikpik, ikaw yung mata. Pag sinasabi ng leader, o mata, bumuka ka. So, mag-form sa na palang dapat synchronize para maniwala yung kalaban that we are really a big fish. So, ang hirap ng training, nagtiis po sila because they wanted to win the battle. Gusto nila maging victorious. Tayo po ba, may goal tayo to be victorious? Sabi dyan sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare deceives himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. You know what? Kapag tayo ay kilala na anak ng Diyos, naka-target lock na po tayo ni Satan. Kasi yun yung goal din ni Satan eh. His goal is to destroy us. His goal is to steal something from us or to even kill us. Kaya nga kung ano yung ginagawa ni Satan para masira tayo. No, naka-target lock na po tayo. Kaya nga, bilang anak ng Diyos, bilang sundalo ng Panginoon, magtiis po tayo. Sabi niya, you must endure. Magtiis po tayo. Hindi po tayo basta sumali sa laban ng laro-laro lang. No, para lang isipin ng mga tao, Christian tayo. Pumunta tayo sa church para sabihin ng tao na Christian yan, mabait yan. Hindi po natatapos hanggang doon ang tunay na laban. So, Satan is doing his best. Lalo na pag nakita ka na nag-worship ka na, nakikita ka na naglilingkod ka na sa Panginoon, nakikita ka na nagpapagamit ka sa Panginoon, lalo nakikita na nagdi-disciple ka na, ayaw niya na dumami tayo. Kaya gagawa siya ng paraan. Nag-create siya ng chismis para masira ka. Nag-create siya ng mga situation na manghihina ka. Ayun po talaga yung goal niya. And hayaan po ba natin yon? Sabi sa Hebrews 6:12, so don't allow your hearts to grow dull or lose your enthusiasm, but follow the example of those who fully receive what God has promised because of their strong faith and patient endurance. Huwag nating hayaan. Kapag ang puso natin ay sobrang sumama na yung loob sa sitwasyon sa paligid natin, sa mga mahal natin sa buhay, o kung sino man yan, kaya nagkaroon yan ng pain sa puso mo, huwag natin yang hayaan na mawalan tayo ng gana or sigla sa paglilingkod sa Panginoon. No? You will endure. Mapagtiisan mo yan, mapagtagumpayan mo yan. You can endure because God will use your suffering. Sabi nga, through our trials, we can experience victory. Hindi po matatawag na victorious ka kapag wala kang laban. Sino kaya sa atin ang magtatawaging, champion ka? Saan ka champion? Hindi ka naman lumalaban. Wala ka namang laban na pinagdadaanan. Kaya nga, through the battles, you will experience victory. Kaya nga, sabi nga dyan sa James 1 verses 2 to 4, my brethren, count it all joy. Sinabi na yung kanina. No? But let patience have its perfect work. So, sa pamamagitan, through our sufferings, mai-enhance yung ating ability to endure. You can endure because God will end your suffering. Matatapos po yung suffering natin. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life,
and which God has promised to those who love Him. Yung mundo natin, yung buhay natin sa mundo, matatapos po yan. We'll never know what age. Di natin alam, mamaya, bukas, sunod na araw, magugulat na lang tayo. Ay, ba't nawala yun? Bata pa yun na. Parang masaya pa yung kausap ko Kasi hindi natin alam what will happen next. Kaya nga, as long as we have this opportunity to have an intimate relationship with the Lord, tayo po ay, sabi dito, magiging matatag tayo, magtiis tayo, kasi this suffering will end. Kasi nga, pangmundo lang po tong suffering na to. Pag kinuha natin ni Lord, makuha natin yung crown of life, ayun po, yung tapos na yung suffering natin. What we are going to do with Him is to praise, to sing for Him, to celebrate every day His goodness. Ayun na lang po yung maranasan natin. No more problems, no more tears. And we are so excited. Kaya tayo pumupunta ng church because of that. Not because of the responsibility, not because of anyone else. And number 3, you can endure because God will reveal Himself to you in your suffering. Dahil sa suffering mo, ihayag ni Lord kung sino siya sa buhay mo. Kasi hindi mo mapatunayan kung wala kang suffering. Pag maganda yung buhay mo, isipin mo naman na isipin mo lang na maganda kasi yung work ko, malaki yung income ko, kaya hindi ako naghihirap. Walang suffering. Iba yung recognition mo, na-recognize mo yung hindi ang Panginoon. And behold, sabi dito, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job. Kita mo yung kwento ni Job, no? So, dahil sa kanyang suffering, na ipakita niya kay Job kung gaano siya kamakapangyariang Diyos. Nawala na lahat sa kanya. Pero, andoon yung pagtitiis niya to stay with the Lord. You can endure because God will receive you in your suffering. Kahit gaano pa kadami ng mga failures natin dito sa mundo, tatanggapin tayo ng Panginoon. Sabi dyan din Job, ito balik kay Job, then Job arose and tore his robe, and shaved his head, and fell on the ground and worshiped. So despite of the situation na walang-wala na si Job, nag-worship siya sa Panginoon. Tayo po ba, kumusta yung sitwasyon natin ngayon? Umaabot na ba tayo sa point na kagaya natin ni Job? Na walang-wala na lahat. Na wala ng pamilya, ari-arian. Umabot na tayo sa point ng ganon. Personally, ako kasi ay, nung time ko, yung parents ko is, nung time ko ay, kaya nilang magpaaral sa amin, kakapatid, sa university, sa Cebu. So, parang that time, okay naman yung buhay namin. We are well provided and sobra-sobra. May mga businesses kami during the time. Pero nung mamatay ang father ko, almost everything nawala sa amin. And sabi ng iba na ano daw po kami, poor doy. Sa amin kasi sa Leyte yung poor doy, yung bankrupt, yung walang-wala ka na. But you know what? Yun yung time na lalong nagpapagamit kay Lord. Yung time na lalong naging active kay Lord. Wala ka nang malapitan. Yung mga tao dati na tinutulungan mo, kailangan mo pa rin tulungan kahit magkaparehas na kayo. Kailangan pa rin silang tulungan. So, sinong tutulong sa'yo? Ay, yung mga taong tinulungan mo, kailangan pa rin ng tulong. So, that time, we need God. We need God. So, sabi dito, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Hindi po sinisisi ni Job si God. Na Lord, bakit ganito? Hindi niya kini-question yung ginawa ni Lord o yung nangyari sa kanya. Hindi niya kini-question si Lord. He worshiped the Lord. So kung tayo ay hindi pa naman umabot sa point na ganun, mas madali pa sa atin yung mag-worship sa Lord, sa Panginoon. Mas madali, no? Mas kaya natin. Kasi kung
problema, financial. Lahat po nagkakaproblema ng financial. And hindi po yan reason na hindi po natin purihin ang Panginoon. So with all the sufferings that we experience, doon natin naranasan yung tinatawag na victory. So, victory through our trials. When there is a commitment to grow, you begin to look at every trials as an opportunity to learn more of God's amazing works that you have not learned before. You will experience victory through trials. Kaya napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po matatapos yung trials. Darating at darating yan sa buhay natin. But be excited because every time that you have trials, every time that you have battles in life, makikita mo yung presensya ng Panginoon. And in that day, in every day that you have experienced that, you will always choose to worship the Lord. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na kahit ako, nabibless ako sa salita ng Diyos. And I am praying na tayo pong lahat ay na-bless. Sige po, tayo po ay mag-pray sa pagtatapos ng atin pong gawain. Heavenly Father, indeed, you are great. You are an amazing God in our lives, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita na patuloy na nag-motivate sa amin to grow, Lord God, as a Christian, Lord. Marami po kaming mga battles pa, Lord God, sa aming mga buhay. And thank you for that, Lord God. Dahil doon namin mas lalong na patunayan that you are indeed an amazing God. That you are a powerful God. Lord, we lift up to you everything. We surrender to you everything, God. Na bawat battles po, bawat trials na meron kami, you are going to fight for us, Lord God. You are at our side, Lord. Kayang-kaya po namin mapagtagumpayan basta't kasama po namin ikaw. Lord, I am praying for everyone na nakakarinig po ngayon. Bless them, Father. Ano man po yung sitwasyon na meron sila ngayon, strengthen them, O Lord. Ikaw po ang magbigay sa kanila, Lord God, ng katagumpayan sa bawat pagsubok na kanila pong kinakaharap. Sa bawat laban ng buhay, ikaw po ang frontliner, Lord God. Dahil alam po namin, pag ikaw yung frontliner, panalo po kami, Lord. Marami pong salamat, Ama. Samahan niyo po kami sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga ginagawa, the way we deal with other people, the way we treat other people. Teach us, Lord God, na ang iyong pangalan, Ama, ang laging maitataas sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord God. Use us as an instrument always, Lord God, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen.